Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumain niyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Hinaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama na makapangyarihan, buong puso mong ipinagkaloob sa iyong mga matapat na lingkod ang kadakilaang maging banal na iyong ikinalulugod. Ipagkaloob mong mapag-alab kami ng ningas ng iyong Espiritu Santo na siyang pumuspos sa kalooban ni San Felipe Neri na sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Para nang nag-alay ng maraming handog ang sumusunod sa kautusan, sapagkat ang tumatalima sa mga utos ay parang nag-alay ng mga handog na pinagsasaluhan. Ang tumatanaw ng utang na loob ay parang nang naghahandog ng mainam na harina, at ang nagkawang gawa ay para nang nag-alay ng handog ng pasasalamat. Umiwas ka sa masama at kalugdan ka ng Panginoon. Mag-ingat kang huwag makaapi at para nang nagbayad puri para sa iyong sala. Huwag kang haharap sa Panginoon ng walang dalang anuman, sapagkat ang lahat ng handog na ito ay itinatagubilin ng kautusan. Mga pinakamamahal, tungkol sa kaligtasang ito, masusing nagsiyasat ang nagsusuri sa ang mga propetang humula sa kaloob na itong nakalaan sa inyo. Sinuri nila kung kailan at paano ito mangyayari. Ang panahong ito ang tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila ng paunang ipinahayag sa kanila ang hirap na titiisin ni Kristo at ang pangaral na tatamuhin niya. Nang kanilang ipahayag ang mga katotohanan ito, ipinaunawa sa kanila ng Diyos na ang ginagawa nila'y kapakinabangan ninyo at hindi sa kanila. Ang mga katotohanan ito'y narinig ninyo ngayon sa mga tagapangaral ng mabuting balita ng Diyos.
Nagsalita sila sa inyo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sinugo sa kanila buhat sa langit. Ang mga katotohanan ito ay pinanabikang maunawaan ng mga anghel sa langit. Kaya ang inihanda ninyo ang inyong mga isipan. Magpakatatag kayo ng lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Kristo. Bilang mga anak, sundin ninyo ang Diyos at huwag masasamang hilig tulad ng ginagawa ninyo noong kayo wala pang tunay na pagkaunawa. Yamang ang Diyos na humirang sa inyo ay banal. Dapat kayong magpakabanal anuman ang inyong ginagawa ayon sa nasusulat. Magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay. Pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, iyong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak, napupurihin sa pag-awit. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Magsitayo po ang lahat. Papuri sa Diyos Ama, pagkat pinahayag niya. Hari siya ng mga ama. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagsalita si Pedro kay Jesus, "Tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo." Sinabi ni Jesus, "Tandaan niyo ito, ang sino mang mag-iwan ng bahay o mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupa dahil sa akin at sa mabuting balita ay tatanggap ng makasandaang ibayo sa buhay na ito. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, at mga lupa. Ngunit may kalakip na pag-uusig. At sa kabilang buhay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauna na magiging huli at maraming nahuhuli na magiging una." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Maligayang pag-abot po o pagdating sa ating dambana, pambatang dambana ng Santo Padre Pio. Mga kapatid, sa Ebanghelyong ating napakinggan, narinig din po natin ang usapan ni San Pedro, ang ating mahal na Panginoong Jesus. Ito ay nangyari matapos makausap ang isang mayamang lalaki
si Jesus. At pamilyar tayo kung ano yung nangyari. Hindi po nagtagumpay ang mayamang lalaki na maging tagasunod ng ating Panginoon sapagkat labis ang pagmamahal niya sa kanyang kayamanan. Dahil napakarami din po ang kanyang kayamanan. Kaya nagsalita si San Pedro at nagtanong sa ating Panginoon. Sabi niya, Panginoon, iniwan namin ang aming mga pamilya, hanap buhay, mga ari-arian para sa iyo. Ano naman ang mapapala namin? At dito nagbigay ang ating Panginoong Yesus ng isang maganda at dakilang pangako na puno ng aral para sa ating lahat ngayong araw na ito. Una ay ang pagsunod sa Diyos ay may kapalit na biyayang walang kapantay. Kung tayo'y susunod sa kautusan, sa kalooban ng Diyos, meron po talaga maghihintay para sa ating biyaya. Paniwalaan po natin ito sapagkat ang Panginoon na mismo ang nagsabi nito. At sinagot ni Jesus, si San Pedro na, tinitiyak ko sa inyong sino man na mag-iwan ng bahay, kapatid, ina, ama, mga anak, maging mga lupain alang-alang sa akin at sa mabuting balita ay tatanggap ng higit pang marami. Kailangan po nating maintindihan ang mabuting balita upang makasunod po tayo ng maayos sa ating Panginoon. Madalas kapag tayo ay naglilingkod, nagkakawang gawa o nagsasakripisyo para sa Diyos at sa ating kapwa, mas malimit po nating iniisip na tayo'y nawawalan. Nawawalan po tayo. Nawawalan tayo ng oras, nawawalan ng pera, nawawalan ng kaginhawaan. Kung minsan pa nga po, nagkakaroon pa tayo, nagdadalawang isip pa tayong magsimba sa linggo. 1 oras o 1 oras kalahati, maximum 2 hours kasama biyahe siguro. Pinag-iisipan pa po natin. Ngunit itinuturo sa atin ng Panginoon na walang sino man ang nagbibigay sa Diyos na higit pa sa ibinabalik niya. Mas madaming balik kaysa puhunan. Ang binibigay lang po natin ay parang sukli. Pero yung sukli na ibibigay natin sa Panginoon, may pangako sa atin na malaking kaginhawaan. Ang binibigay natin ay pansamantala po lamang. Pero ang ibinabalik ng Diyos ay siksik, liglig at umaapaw. Ang ating iniwanan sa bahay ay papalitan ng ating Panginoon ng mas mainam na tahanan sa Kanyang kaharian. Ang ating iniwang mga pamilya ay papalitan niya ng mas marami pang kapatid sa pananampalataya. Ang Diyos ay hindi nagkukulang magbigay, lagi po siyang higit at mas marami ang ibinabalik niya kaysa sa ating ibinibigay. Ibig pong bang sabihin ito, kakalimutan na natin ang ating mga kapamilya? Hindi po. Kung ating susundan o susunod tayo at maintindihan natin ang kautusan, ang kalooban ng Diyos, nakapaloob din ang pagmamahal sa kapwa na hindi pwedeng salungatin. Kung mahal mo ang Diyos, mahalin mo rin ang iyong kapwa. At ang iyong pamilya ay kasama sa kapwa. Pero kung susunod tayo sa Diyos, susunod tayo sa Kanyang kautusan, tayo ay magkakaroon ng biyaya. May mga pagkakataon din naman po siguro sa ating pagninilay o sa ating experience sa buhay. Kung minsan, ang pamilya natin ang siyang nagdudulot sa atin ng kapahamakan. Sapagkat, kung minsan ang gusto nilang masunod ay ang layaw ng mundo na siyang kasalungat ng kautusan ng ating Panginoon. Dito pumapasok ang sinasabi ng ating Panginoon na pag tayo sumunod sa Kanya,
Susunod tayo sa kalooban, susunod tayo sa kabutihan ng Diyos, susunod tayo sa ngalan ng pagmamahal at hindi pang sarili lamang. Pangalawa, may mga pagsubok na nakaakibat ng ating paglalakbay. Sinabi po ng ating Panginoong Hesus, kasama rito ay ang pag-uusig ng mundo. Ngayon ay uso kung hindi ka nasunod sa sinasabi ng mundo, ibig po sabihin, pwede tayong mahuli. Pwede po tayong hindi yumaman kaagad. Sapagkat ang gusto ng kamunduhan, instant, di po ba? Kaya may mga pagkakataon na mas pipiliin pa ang korupsyon kaysa magsikap ng maayos sa pagtatrabaho. Huwag po natin isipin na dahil sumunod tayo sa ating Panginoon ay magiging madali at masaya na lamang ang lahat. Sinasabi po ng ating Panginoon na tayo ay dapat maging tapat. May hirap, may pagsubok at may mga panahong hindi tayo nauunawaan ng iba, manatili po tayong tapat. Pero huwag po tayong matakot. Ang mga pagsubok na ito ay bahagi ng ating paglago at pagiging matatag. Ang pagsubok ay bahagi ng ating paglago at pagiging matatag. Kailangan po natin maghirap. In a sense, suffering, we are supposed to embrace it in order for us to understand and accept life. Mabubuhay tayo kung merong sakripisyo. Mabubuhay tayo kung tayo ay marunong mag-embrace ng kahirapan. Sa ating pagsilang pa lamang, kung ating pagninilayan, ano ang kailangan gawin upang mabuhay ang isang bata? Kailangang paluin at umiyak. Kung hindi iiyak ang bata, magkakaroon ng problema. Ang kanyang lungs, ang airways ng kanyang lungs ay magkakaroon ng problema at magdudulot ito ng panganib sa kanyang buhay. Kaya kailangang umiyak. Sa pagsilang pa lamang, ang bata ay nakaka-experience na ng kahirapan. Kailangan niya embrace ang kahirapan na yun upang magkaroon ng buhay. At sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, nagkakaroon po tayo na mga pagsubok na talagang magdudulot sa atin ng ating paglago at pagiging matatag balang araw. Ang mahalaga ang gantimpala na nakalaan para sa atin at sa ating hinaharap, at iyon ay ang buhay na walang hanggan. Ang hirap na ating pagdadaanan ay panandalian lamang, pero ang gantimpala na ating makakamit ay walang hanggan. At ang pangatlo, ang huli ay mauna at ang nauna ay mahuhuli. Ito ang huling paalala ng ating Panginoong Hesus. Madalas po sa ating mundo, ang mayaman, ang makapangyarihan at ang sikat ang itinuturing na pinakamahalaga, mga VIPs, no? Pero sa kaharian ng Diyos, iba ang pamantayan. Ang taong mapagkumbaba, ang taong naglilingkod, nag-aalay ng lahat, may pagmamahal sa puso, may malasakit sa kapwa. Kahit siya itinuturing na huling-huli sa mata ng tao, ay siya ang uunahin at pararangalan ng ating Panginoon. Ang sukatan po ng ating Panginoon ay hindi kung ano ang meron tayo, kundi kung paano natin maiaalay ang ating mga sarili sa Kanya. Mga kapatid, tanungin po natin ang ating mga sarili ngayon. Ano
ang mga bagay na mahalaga sa akin at nagiging hadlang sa aking pagsunod sa Diyos. Kung mayroon man tayong iiwan, isasakripisyo o ibibigay para sa Diyos at para sa ating kapwa, huwag po tayong panghinaan ng loob. Ibabalik ito ng ating Panginoon. Tandaan po natin ang kanyang pangako, tatanggap tayo ng higit parito at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyo, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasambat naman sa iyo. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, sa aming paghahain ng pagpupuri at pasasalamat ay lagi nawa naming magampanan ng buong galak na sambahin ang ngalan mo at paglingkuran ang kapwa-tao gaya ng ginanap ni San Felipe Neri sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama na makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayon, si San Felipe Neri ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran, sa pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo.
Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Papa, at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa'yo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at ang kaluwalhatian at pasawalang Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumain niyo rin. Kayo magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa makasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa makasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa makasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mga kapagmahal, kami iyong pinapagsalo sa banal na pakikinabang ay lagi nawang manabik na tumanggap sa pagkaing nagbibigay buhay, katulad ng naging pananabik ni San Felipe Neri. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay.
Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay, sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para silang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin pagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis sa kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway magindaan ang ating healing bundle sa Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit na kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, inaanyahan ang lahat na nagnanais maging kasapi ng Konpradiya ni Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po ay makipag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Ikaapat, sa darating na linggo, ika-31 ng Mayo, ay ang pagtatapos ng Flores de Mayo. Ang misa ng tapusan ay sa ganap na ika-2 ng hapon na susundan ng Santa Cruzan, na lalahukan ng ating mga nasasakupang barangay. Ang lahat ay malugod na inaanyayahan sa huling araw ng alayan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin. Mga rosaryo, imahen, dasalan, healing bundles na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lubin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ang mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kayong pahintulo sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Buhod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin ko kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Buhod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Buhod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung sa una ngayon, at magpakailanman magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung sa una ngayon, at magpakailanman magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung sa una ngayon, at magpakailanman magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, umayo tayong lahat na papayapa. Salamat sa Diyos.